Isa po akong OFW family driver. Meron po akong 10 years validity na driver license. Umuwi po ako sa Pinas, nag-exit na po ako, tapos bumalik po ulit ako sa Saudi, okay, same employer ako. Ang tanong, magre-renew pa ba ako ng driver license? Pwede pa ba? Or kukuha ng bagong driver license? Yung iba naman, iniisip, kailangan pa ba ako bumalik sa driving school? Mag-training pa ba ako sa drive test o sa computer? Marami pong katanungan. Paano ko nasabi yun? Kaya ako gumawa ng vlog kasi meron po kapwa tayong OFW nung ako yung pumunta po dyan sa Obor, no? Sa Jeddah. Nakatambay ako kasi yung amo ko nandun sa loob ng mall. So bumili ako ng kape. Ngayon, tinanong niya kung anong trabaho ko. Sabi ko, driver, may license ako. Yes, may license ako. Ngayon, ang sabi niya, kung bang buba is mag-exit ako. Okay, sige, lininawin ko lang po para mas makaka-relate kayo. Yung sa sarili ko na lang, para mas maintindihan. Kasi yung kanyang tanong, yun din po yung nangyari sa akin, okay? So, last 2020, okay, nag-exit na ako sa aking employer, okay? Yung amo ko. Actually, same pa rin naman. So, umuwi ako, okay, gusto ko nga magnegosyo. Sabi ko kay boss, ayoko na magtrabaho dito po sa inyo. Okay naman kayo, pero gusto ko na magnegosyo. Kasi yun naman talaga ang gusto nating mga OFW kasi nakapag-ipon at nagnegosyo. Ang nakakalungkot lang na logi, okay? Pero nung umuwi ako, hindi pa expire yung aking driver license kasi validity na aking driver license, mga idol, 10 years. So I think nasa 3 years pa yung bago mag-expire, okay? Okay, so hanggang ngayon hindi pa naman talaga na-expire, hanggang 2026 pa ang bago mag-expire, okay, sa loob ng 10 years. So umuwi ako sa Pilipinas, tapos gusto ko na bumalik sa kanya. So sa ano naman, bumalik ako sa amo ko, back to zero, process ako sa agency, blah blah blah, no, bumalik. So balik tayo sa topic about sa driver license. Ngayon ang tanong, hindi pa expire yung driver license ko, pwede ko ba magamit yon? Okay, ano pa rin ba siya, valid pa rin ba? Ang sagot niyan, hindi na, idol. Okay, hindi na. Kahit sabihin mo, next 2025 pa ngayon, di ba? 2026 pa yung license ko ma-expire. Hindi na po yan valid kasi nga, nag-exit ka na. Pero bago ako kumuha ng bagong license, I mean, nag-renew, ginagamit ko pa rin naman siya. No? Nung pinara ako ng pulis, hindi niya pansin siguro. Siyempre, 2026 pa nga naman. Pero in legal term, mga idol, hindi na sa valid. Yan din po yung sinasabi sa akin ng amo ko kasi nag-exit ka na. Lahat ng documents mo, nawala na yon. Okay? Kailangan back to zero ka. Ngayon, may mga nagtatanong, kailangan ko ba? O sige, kukuha pa ba ako ng bagong driver license? Kasi nga, hindi na siya valid. Ang sagot dyan, yes. Kailangan pa ba ako mag-driving test, driving school, mag-aaral ako, sama ng mga instructor, basta magda-drive test ako? Ang sagot ko dyan, ito yung gusto ng mga gusto nyo, di ba? No, hindi nyo na kailangan kasi yan din po yung nasa isip ko kasi nga back to zero, hindi na valid yung aking driver license kahit 2026 kasi nga wala na yun. Kasi panibagong ikama ka na, panibagong ID. Yes, same employer, kahit hindi naman katulad ng ibang employer, pero panibagong ikama. So, ang ginawa lang sa akin, nag-inquire ako doon sa DALA, dito sa Saudi, DALA, o sa driving license kung saan ka kukuha. Ang gagawin lang sa inyo mga idol, dahil dalhin mo yung old driver license, okay, dalhin mo rin yung old ikama at yung bagong ikama. Ang gagawin lang sa inyo, alam nyo ba, ito yung good news, babayaran mo lang yung 100 real, papalitan mo lang yung bago mong ikama ID, okay? Bagong ikama mo ID, kahit iba yung employer mo or yung dati pa rin employer mo, basta kung ano yung bagong ikama ID mo, yun yung ilalagay, okay? Doon sa magiging bago mong driver license. Kung ba magbayad ka lang, parang renew pa rin siya. Kasi isipin ko, ay mag-aaral pa ako, magda-drive test. Yun pala, hindi na. Kasi ang mindset naman ng marunong ka na, may license ka na naman, pumasok ka sa bansang yun, nag-aral ka na nagkumuha na ng license hindi pa nga expire okay? Ang kailangan mo lang naman, i-convert mo lang yung bagong ID. So yan po yung nangyari sa akin, okay? Na nag-renew lang ako, pero kailangan nyo lang mag-appointment kasi hindi na katulad dati na pag kumuha ka ng license, ang dami, dagsa po doon sa driving na yon, no? Ahensya na yan. Okay? Sa DALA dito sa Saudi, mas kilalang DALA, okay? DALA driving school. Okay?
kailangan mo lang gumawa ng appointment. Sa akin, 3 weeks eh. No? Nung nag-inquire ko ngayong araw, okay, lalo na kung may abshare ka, yung alaga ko lang nag-appointment eh. So, 3 weeks. So, medyo ano na siya, organized. Kaya nung pumunta ko after 3 weeks, walang katao-tao. Napakabilis. Kinuha lang yung old ko na driver license, kinuha na. Siguro, para hindi na magamit. At ilang minuto lang, nakuha ko na yung bagong driver license. Okay, 100 lang po yung binayaran ko. Okay, so sana nakatulong to, no? Kung may mga katanungan kayo about dito sa Saudi, no? Pwede nyo naman i-comment at gagawan po natin ng video sa susunod. Okay, so sana nakatulong sa mga kapwa kong OFW. This is my first video dito sa aking YouTube channel. So about OFW na po yung pag-usapan dito sa aking channel. Okay, sana nakatulong. God bless everybody.